Yung screen ko may gas-gas. Kahit hindi mo bantayan yung audio levels mo, Ito pang monitor. pero hindi advisable na maging ito yung Holyland Lark Max 2. At dito sa likod, may kita nyo nakalagay dyan, meron siyang 32-bit float internal recording. So ang 32-bit recording ay isang advanced audio format na ginagamit sa mga modern microphones at recorders, katulad na lang nitong Lark Max 2. So ginagamit to para makakuha ka ng mas malawak na dynamic range. So parang ganito, pag meron kang 32-bit float recording, parang merong auto safety yung audio mo. Kahit sobrang lakas or sobrang hina ng boses, pwede mo pa siyang ayusin sa edit nang hindi na di-distort. Ganda nito kasi meron itong dalawang audio jack, isang normal, mahaba, at isang mas Meron siyang dalawang lavalier mic. Ito sa tingin ko ginagamit to para ma-convert mo yung transmitter into lavalier Kaya mic. pala meron siyang lavalier So mic dito. pagbubukas nito palagi ko siyang Mini-make sure na hindi ko siya mapupunit. ay, napulit na. So ito yung Holyland Max 2. Kayo na muna. Ako naman. Ayun, so Yung screen ko may gas-gas. Ayun o. May dot yung siya. purpose nito sa tingin ko para ma-convert mo itong transmitter as a lavalier Ayan. mic. So lavalier mic na siya. Iba yung snap niya dito ngayon ha. Ito yung M2 na disabit. Ito naman yung Max 2. Nag-snap siya. Clip. So case comparison, Lark Max 2, M2. Sa M2 plasticky type. Ito medyo matte and premium looking. Nice one. Walang masabi, no? Nice one. Same siya ng Lark Max, yung una. Meron siyang recording dito. So itong internal recording na to, ito yung may advanced recording. So ibig sabihin, kahit hindi mo maayos ng perfect yung audio gain mo, kahit magsisisigaw ka, kahit mahina yung boses mo, kaya siyang i-fix and post. Pero hindi advisable na maging burara ka. Charging. Type-C to Type-C na rin yung kanyang charger. So anong benefit naman kapag ka merong 32-bit yung microphone mo? Una, hindi nagki-clip yung audio. Hindi pumuputok-putok. Kahit sumigaw ka bigla or may malakas na ingay, hindi agad nagdi-distort. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi mo na kailangang i-perfect yung audio gain mo. Pero syempre matuto ka pa rin ng foundation sa tamang pag-aayos ng level ng audio gain. So anong benefit nun? Kahit mali yung audio level mo, kahit nare-record, pwede mo pa rin siyang ma-adjust sa editing. Pangatlo, super flexible siya sa post-production. Ibig sabihin, pwede mong hinaan o lakasan yung audio mo nang malinis pa rin. For example, yung mga normal recording, yung 16-bit, 24-bit, kapag ka sobrang lakas or sobrang ingay, sira na yun. Sa 32-bit flow, kahit sumobra or parang sumobra sa waveform, maayos mo pa rin sa So, editing. yung microphone mo, yung transmitter niya sa receiver, meron kang, ito pang monitor. Mamomonitor mo yung nire-record Kasi minsan mo. may mga pagkakataon na gusto mong marinig yung boses mo or yung mga pagkakataon na gusto mong marinig kung ano yung nire-record mo. Pero minsan wala tayong dalang headphones, wala tayong dalang earphones. Pero dito, meron na. Siguro isa sa pinaka-solid dito sa mic na to is yung 32-bit float recording internally. Kahit hindi mo bantayan yung audio levels mo, safe ka pa rin. Kahit sumigaw ka o bumaba yung boses mo, maayos mo pa rin sa editing ng malinaw.